Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Ang dilim ay muling nagbabadya upang maglahad ng isang lihim na magpapatayo ng inyong mga balahibo sa takot. Ihanda ang inyong mga sarili, ilock ang mga pinto at patayin ang mga ilaw dahil simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa gitna ng siksikan at maingay na gabi, sa pampublikong pamilihan ng Lazi Siquijor, mabilis na naglalakad si Leandro Villafuerte habang hawak ang kaniyang pitaka. Isang masipag na negosyante si Leandro na laging nagmamadali dahil pakiramdam niya ay kulang ang bawat sandali para mapalago ang kaniyang maliit na negosyo ng mga pinatuyong damo. Sa dulo ng madilim na pasilyo ng Tiangge na hindi madalas pinupuntahan ng mga tao, napansin niya ang isang estranghero. Ang matandang lalaki ay may malalim na mga mata at nakaupo sa tabi ng isang sulo. Ang matanda ay walang iba, kundi isang misteryosong nilalang na nagpapakilala sa pangalang Cardo. Bagamat ang kaniyang aura ay hindi katulad ng isang ordinaryong mortal sa probinsya. Sa harap ni Cardo ay nakalatag ang mga kakaibang mekanismo na gawa sa tila ukit at pinatuyong balat ng sinaunang puno ng balete. Walang bakal o kristal ang mga orasan na ito. Ngunit ang bawat piraso ay gumagalaw ng kusa at naglalabas ng kakaibang tunog. Ang bawat tibok nito ay tila sumasabay sa pintig ng puso ng sinumang lalapit at titingin ng matagal. Napatigil si Leandro dahil sa tindi ng kuryosidad. Pilit na tinititigan ang mga ukit na tila gumagalaw na mga ugat sa ilalim ng balat ng kahoy. Lumapit ang kaniyang matalik na kaibigan na si Felicitas Mendoza, isang lokal na guro na naghahanap din ng mga lumang kagamitan para sa kaniyang koleksyon. Binalaan ni Felicitas ang kaibigan na huwag nang makialam sa mga kakaibang gamit na ibinebenta sa madidilim na sulok ng palengke dahil sa mga kwento ng engkanto. Subalit, sadyang matigas ang ulo ni Leandro at nakuha na ng matanda ang kaniyang buong atensyon. Ngumiti ng bahagya si Cardo, isang ngiting hindi umabot sa kaniyang mga malamig na mata, at sinimulang ipaliwanag ang halaga ng kaniyang mga paninda. Sinabi ng matanda na ang mga orasang ito ay hindi ordinaryong palamuti, kundi tunay na may hawak na kapangyarihan sa buhay ng tao. Ang bawat tiktak na maririnig mula sa tuyong balat ng puno ay katumbas ng karagdagang 1 taon ng buhay, swerte at lakas para sa sinumang nagmamay-ari nito. Isang malaking pagkakataon ito para sa mga taong kulang sa panahon. Mukhang hindi naniwala si Leandro sa simula, ngunit may kakaibang atraksyon ang orasan na hindi niya matanggihan, tila ba tinatawag siya ng mismong kahoy. Naglabas siya ng pera upang bilhin ang pinakamalaking orasan na may madilim na kulay at kakaibang disenyo ng mukha ng tao. Muling nagbabala si Felicitas, ngunit huli na ang lahat dahil naiabot na ni Leandro ang bayad sa malamig na kamay ng matanda. Hawak na niya ang kahoy na ticking mechanism na tila mainit sa kaniyang palad. Bago sila tuluyang umalis sa madilim na sulok na iyon, may huling sinabi si Cardo na nagpapatak sa malamig na pawis
sa likod ng dalawang magkaibigan. Sinabi ng matanda na ang malupit na bahagi ng kasunduan ay walang sino man ang makakaalam kung kailan hihinto ang orasan. Sa sandaling tumigil ang pag-ikot ng mga kamay nito, ang buhay ng may-ari ay biglang matatapos ng walang babala. Ang natitirang sandali ay maglalaho na lamang na parang bula sa hangin na walang maiiwang bakas. Hindi pinansin ni Leandro ang banta at mabilis na umuwi sa kaniyang tinutuluyan upang isabit ang orasan sa kaniyang dingding. Pakiramdam niya noong gabing iyon ay napakalakas ng kaniyang katawan at tila kaya niyang magtrabaho ng walang patid. Ang tunog ng tiktak ay umaling-aungaw sa buong bahay, tila isang ritual na sumasayaw sa dilim ng gabi. Habang natutulog siya, ang orasan ay patuloy na gumagalaw, kumakain ng espasyo at hangin, habang ang anino sa dingding ay unti-unting humahaba. Kinabukasan, binalikan ni Felicitas ang lugar kung saan nakaupo ang matandang nagbenta ng orasan upang kumprontahin ito tungkol sa kakaibang pakiramdam niya. Ngunit pagdating niya sa dulo ng pasilyo ng tiangge, walang matanda at walang mga orasan na nakalatag doon. Ang tanging nakita niya ay mga tuyong dahon ng balete at amoy ng nabubulok na lupa na tila ilang taon nang nandoon. Doon ay nag-umpisa ang kaba sa kaniyang dibdib na may masamang mangyayari sa kaniyang kaibigan. Lumipas ang ilang linggo at lumipat si Leandro sa bayan ng San Jose de Buenavista sa Antique upang doon ipagpatuloy ang kaniyang lumalagong negosyo. Kasama niya ang kaniyang kapatid na si Isagani Villafuerte na napansin ang kakaibang pagbabago sa ugali at hitsura ng kaniyang kuya. Si Leandro ay naging mas magagalitin, hindi natutulog, at laging nakatitig sa orasan na gawa sa balat ng puno. Ang orasan ay dinala niya kahit saan siya magpunta. Tila ba ito na ang kaniyang pinakamahalagang kayamanan sa mundo? Napansin ni Isagani na tuwing gabi, ang tiktak ng orasan ay nagiging mas mabigat at tila may bumubulong na boses mula sa loob ng kahoy. Tinangka niyang hawakan ito isang gabi habang tulog si Leandro, ngunit biglang nagising ang kaniyang kuya at galit na itinulak siya palayo. Ang mga mata ni Leandro ay may kakaibang pamumula at ang kaniyang balat ay unti-unting natutuyo katulad ng texture ng balat ng puno ng balete. Natakot si Isagani sa nakitang pagbabago sa kaniyang sariling kapatid. Dahil sa takot, humingi ng tulong si Isagani sa kanilang kapitbahay na si Chloe Salvador, isang babaeng may alam sa mga kwentong bayan at lihim ng kalikasan. Sinuri ni Chloe ang kwento tungkol sa matandang nagbenta sa Siquijor at agad na kinilabutan sa kaniyang mga natuklasan. Sinabi niya kay Isagani na ang matandang si Cardo ay hindi tao, kundi isang makapangyarihang engkanto ng kagubatan na nambibiktima ng mga sakim sa oras at buhay. Ang orasan ay isang patibong na unti-unting sumisipsip ng kaluluwa. Sinubukan nina Isagani at Chloe na kausapin si Leandro habang kumakain sila ng hapunan
sa kanilang lumang kusina. Pilit nilang ipinaliwanag na ang orasan ay may dalang sumpa at kailangan itong sirain o itapon sa ilog upang mabasag ang sumpa ng engkanto. Subalit, tinawanan lamang sila ni Leandro at sinabing mas malakas siya ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Para sa kanya, ang orasan ay nagbibigay ng walang katapusang lakas at yaman na kailanman ay hindi niya naramdaman. Habang nagtatalo sila, biglang huminto ang ihip ng hangin sa labas ng bahay at ang ilaw ng kanilang lampara ay biglang namatay. Sa dilim, ang tunog ng tiktak ay naging mas mabilis, tila isang tumatakbong hayop na hinahabol ang kaniyang biktima sa gitna ng gubat. Nakita ni Chloe sa anino na may nakatayong matangkad na figura sa likod ni Leandro, ngunit nawala ito nang muling magliwanag ang lampara. Ang takot ay tuluyan nang lumitaw sa kanilang mga mukha. Hindi nakatiis si Isagani, kaya nang sumunod na araw ay lihim niyang kinuha ang orasan habang naliligo si Leandro sa likod bahay. Tumakbo siya patungo sa tulay at inihagis ang kahoy na mekanismo sa malalim na bahagi ng ilog ng Sibalom. Nakita niyang lumubog ito sa tubig at nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang natapos na ang bangungot ng pamilya. Ngunit pagbalik niya sa kanilang sala, laking gulat niya nang makitang nakasabit pa rin ito doon. Ang orasan ay tuyong-tuyo at patuloy sa pag-ikot, habang si Leandro ay nakatayo sa harap nito, habang nakangiti ng nakakatakot sa kanya. Sinabi ni Leandro na hindi na maaaring ihiwalay ang orasan sa kaniyang sistema dahil ang kaniyang dugo ay nakakabit na sa bawat ugat ng kahoy. Napansin ni Isagani na may mga maliliit na hiwa sa pulso ng kaniyang kuya at ang dugong lumalabas doon ay kulay itim at malapot. Humingi na ng tulong si Chloe sa mga eksperto. Nakarating ang balita kay Felicitas na nasa Siquijor pa rin at nagpasya siyang maglakbay patungong Antique upang tulungan ang kaniyang mga kaibigan. Alam niyang lumalalim na ang impluwensya ng engkanto at ang oras ni Leandro ay unti-unti nang nauubos nang hindi nito namamalayan. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, naramdaman nila ang bigat ng sumpa na tila ba may sumusunod na anino sa bawat hakbang na kanilang gagawin upang iligtas ang biktima mula sa kamatayan. Sa paghahanap ng paraan upang masira ang sumpa, nagpasya ang grupo na dalhin si Leandro sa isla ng Camiguin, kung saan may kilalang albularyo. Sumama sa kanila si Maelo Ortega, isang pinsan ni Chloe na may-ari ng isang bangka na pwedeng gamitin para sa mabilis na paglalakbay. Habang nasa biyahe sila sa dagat, ang kalangitan ay naging madilim at ang mga alon ay naging marahas. Tila ayaw ng kalikasan na makarating sila sa kanilang destinasyon. Si Leandro ay nakaupo sa sulok ng bangka, yakap-yakap ang orasan na tila ba ito ay isang sanggol na kailangang protektahan sa lamig. Ang kaniyang boses ay nagbago na rin, naging garalgal at may tunog ng mga tuyong dahon na nagkikiskisan tuwing siya ay magsisimulang magsalita. Si Maelo ay natatakot na baka lumubog ang kanilang bangka dahil sa kakaibang bigat na nararamdaman niya sa paligid ng kaniyang pinsan at ng mahiwagang gamit nito.
Pagdating sa Camiguin, agad nilang hinanap ang lumang bahay ng albularyo na si Ingo Castro, na nakatira malapit sa paanan ng bundok Hibok-Hibok. Si Ingo ay isang matandang may malawak na kaalaman sa mga nilalang ng dilim at mga engkanto na naninirahan sa mga puno ng balete. Pagkakita pa lamang niya kay Leandro at sa hawak nitong orasan, agad na nag-krus ang matanda at nag-utos na iwanan ang gamit sa labas. Sumigaw si Leandro at tumangging iwanan ang kaniyang orasan, kaya naman napilitan sina Isagani at Maelo na hawakan siya ng mahigpit upang mapapasok. Sinimulan ni Ingo ang isang ritual gamit ang mga banal na langis, usok ng kamangyan at mga dasal sa lumang wikang Espanyol at Bisaya. Ang buong bahay ay niyanig ng malakas na ugong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa, habang ang orasan sa labas ay nag-umpisang tumiktak ng napakalakas. Sa gitna ng ritual, nagsalita si Ingo at sinabing ang orasan ay hindi lamang nagbibigay ng oras, kundi pinalilitaw nito ang ilusyon ng mahabang buhay habang unti-unting kinukuha ang totoong natitirang sandali ng tao. Ang bawat tiktak ay bawas sa kaniyang tunay na kapalaran at ang engkantong si Cardo ay naghihintay lamang sa tamang sandali upang kolektahin ang kaluluwa. Nagiging bahagi na si Leandro ng kagubatan at hindi na magtatagal ang kaniyang hiram na lakas. Biglang bumukas ang pinto ng bahay dahil sa malakas na hangin at pumasok ang amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy sa buong silid. Nakita ni na Felicitas at Chloe ang isang matangkad na anino na nakatayo sa may pintuan, may suot na lumang sombrero at nakangiti ng nakakakilabot. Ang anino ay may hawak ding isa pang orasan na mas mabilis ang pag-ikot ng mga kamay kaysa sa hawak ni Leandro sa labas. Sumigaw si Ingo sa takot nang makita ang engkanto at ang kaniyang mga gamit sa ritual ay biglang nagliyab ng kulay asul na apoy. Nabali ang konsentrasyon ng albularyo at si Leandro ay nakawala sa pagkakahawak ni na Isagani at Maelo ng may kakaibang lakas na hindi pang tao. Tumakbo si Leandro palabas ng bahay, kinuha ang kaniyang orasan at naglaho sa madilim na kagubatan ng bundok habang tumatawa ng malakas at mapait. Sinubukan ni na Maelo at Isagani na sundan si Leandro gamit ang kanilang mga flashlight, ngunit ang gubat ay tila nagbago ng anyo upang iligaw sila. Ang mga puno ay tila gumagalaw at ang mga ugat ay humaharang sa kanilang mga daanan upang hindi sila makahabol. Bumalik sila kay Ingo na sugatan at pagod, habang ang matandang albularyo ay umiling na lamang at sinabing huli na ang lahat para sa kanilang kaibigan. Matapos ang nakakatakot na gabi sa Camiguin, nakatanggap ng balita ang grupo na may nakakita kay Leandro sa isang malayong bayan sa lalawigan ng Samar. Agad na naglakbay sina Isagani, Felicitas, Chloe at Maelo patungo sa masukal na gubat ng Basay upang hanapin ang nawawalang kapatid. Kasama nila ang isang lokal na guide na si Lando Pascual, na nakakaalam sa mga kuwento ng mga engkantong naninirahan sa mga kuweba doon. Habang naglalakad sa gubat,
Napansin ni Lando na ang mga ibon at hayop ay tahimik, isang senyales na may makapangyarihang masamang espiritu sa malapit. Narinig muli ng grupo ang pamilyar na tunog ng tiktak, ngunit sa pagkakataong ito, tila nanggagaling ito sa bawat puno na kanilang nadadaanan. Pakiramdam ni Felicitas ay umiikli ang kaniyang sariling hininga habang papalalim sila sa teritoryo ng mga hindi nakikitang nilalang ng Samar. Natagpuan nila si Leandro na nakaupo sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng balete. Ang kaniyang buong katawan ay nababalutan na ng mga baging at lumot. Ang kaniyang orasan ay nakatanim na sa kaniyang dibdib at ang mga kamay nito ay umiikot ng napakabilis na hindi na mabilang ng mata. Tumingin si Leandro sa kanila, ngunit ang kaniyang mga mata ay wala nang natitirang puti, kundi purong itim na parang uling. Umiyak si Isagani at lumapit upang yakapin ang kapatid, ngunit pinigilan siya ni Lando dahil mapanganib na ang kalagayan ng nagbabagong anyo na lalaki. Nagsalita si Leandro gamit ang boses ni Cardo, ang engkantong nagbenta sa kanya ng oras noong unang gabi sa Siquijor. Sinabi ng boses na ang kasunduan ay tapos na at ang lahat ng oras na kaniyang hiram ay may katumbas na kabayaran na ngayon ay dapat nang ibigay. Sinubukan ni Chloe na gumamit ng mga halamang gamot upang gisingin ang natitirang kamalayan ni Leandro, ngunit ang bawat patak nito ay nagiging abo sa kaniyang balat. Si Maelo naman ay nag-umpisang makarinig ng mga bulong sa kaniyang sariling tenga. Tinatanong kung magkano ang halaga ng kaniyang sariling buhay at oras. Ang takot sa gubat ay naging pisikal na bigat na nagpahirap sa kanilang lahat na makatayo ng maayos. Biglang lumarawan ang mukha ng engkanto sa mismong balat ng puno ng balete. Tumatawa ng malakas habang ang gubat ay tila sumasabay sa kaniyang galit. Ang orasan sa dibdib ni Leandro ay biglang bumagal ang pag-ikot. Isang hudyat na ang huling sandali ng kaniyang hiram na buhay ay malapit ng matapos. Sumigaw si Leandro sa matinding sakit habang ang kaniyang mga daliri ay nagiging mga tuyong sanga ng kahoy. Nagtangka si Felicitas na hilahin ang orasan palayo sa dibdib ni Leandro gamit ang isang banal na krus na dala niya mula sa kaniyang bayan. Nang dumikit ang krus sa kahoy, isang malakas na pagsabog ng itim na usok ang lumabas at si Felicitas ay naitapon sa lupa, nawalan ng malay. Ang orasan ay hindi natanggal, bagkus ay lalo pang bumaon sa loob ng laman at buto ng naghihingalong si Leandro. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Leandro si Isagani at may lumabas na isang patak ng totoong luha. Sa kaniyang itim na mata, bago tuluyang naging kahoy ang kaniyang mukha. Ang tunog ng tiktak ay unti-unting humina, naging kasing bagal ng isang mamamatay na tibok ng puso sa gitna ng malamig na gabi. Alam ng lahat na ang huling yugto ng sumpa ay magaganap na sa kanilang sariling mga mata. Nagpatuloy ang pagtakbo ng sumpa hanggang sa marating nila ang isang madilim na baybayin sa El Nido, Palawan, kung saan dinala ng anino ang natitirang katawan ni Leandro. Kasama na lamang ni Isagani sina Chloe at Maelo dahil si Felicitas ay nananatiling nasa ospital
matapos ang naganap na trahedya sa Samar. Sa tabing dagat, nakatayo ang isang lumang kubo kung saan doon naghihintay ang engkantong si Cardo para sa huling paniningil. Pumasok sila sa loob ng kubo at nakita si Cardo na may hawak na isang malaking listahan na gawa sa balat ng hayop. Nakasulat ang mga pangalan ng kanilang mga ninuno. Sa gitna ng silid, nakahiga ang tila tuod na katawan ni Leandro. Ang orasan sa kaniyang dibdib ay may huling 3 tiktak na lang na natitira. Humingi ng tawad si Isagani kay Cardo at nag-alok na kukunin niya ang sumpa kapalit ng buhay ng kapatid. Ngumiti si Cardo ng nakakatakot at sinabing, ang oras ng engkanto ay hindi pwedeng i-negotiate ng isang hamak na mortal na tulad nila. Sa huling tiktak ng orasan, ang buong katawan ni Leandro ay biglang nag-apoy ng kulay asul. Ngunit walang init na naramdaman, kundi napakatinding lamig. Sa isang kurap ng mata, ang katawan ni Leandro ay tuluyang naglaho. Walang natirang abo o kahit anong bakas ng kaniyang pagkatao. Naiwan sa sahig ang orasan na gawa sa balat ng puno. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago itong ukit at ang mukha ni Leandro ay naroon na sa disenyo ng kahoy. Napansin ni Isagani na ang kaniyang sariling pangalan ay unti-unti na ring sumusulat sa listahan ng matanda dahil sa kaniyang pagpasok sa teritoryo nito. Si Chloe at Maelo ay nagmadaling hilahin si Isagani palabas ng kubo bago sila tuluyang makulong ng engkanto. Habang tumatakbo sila sa dalampasigan, narinig nila ang boses ni Leandro na nagmumula sa kakahuyan. Tinatawag sila na bumalik at bumili pa ng mas maraming oras. Ang kapaligiran ay napuno ng ingay ng libu-libong orasan na sabay-sabay na tumitibok sa ilalim ng buwan. Tila isang malaking orkestra ng kamatayan at dusa. Walang nagawa sina Isagani kundi ang umiyak habang nilalayasan ang sumpa na kailanman ay hindi na nila malilimutan. Ang matinding twist ay nang makabalik sila sa kanilang sasakyan, napansin ni Maelo na ang kaniyang sariling wristwatch ay pinalitan na rin ng balat ng puno ng balete nang hindi niya namamalayan. Ang mga kamay ng kaniyang orasan ay umiikot pabalik, isang tanda na ang kaniyang oras ay kinuha na rin ng engkanto bilang kabayaran sa kaniyang pagtulong. Napatingin si Chloe kay Maelo nang may matinding takot habang ang huling tiktak ay umaling-aungaw. Ang aral ng kwentong ito ay huwag tayong maging sakim sa oras at buhay na ibinigay sa atin ng may kapal dahil ang bawat sandali ay may takdang hangganan na dapat nating irespeto. Ang paghahangad ng higit pa sa nakalaan sa atin ay madalas na nagiging daan upang mawala, maging ang mga bagay na hawak na natin ngayon. Tanggapin natin ang takbo ng buhay ng may pangkumbaba upang hindi tayo maging biktima ng mga mapanlinlang na nilalang. At dyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento tungkol kay Leandro at sa engkantong si Cardo ay isang paalala na ang oras ay hindi laruan na maaari nating bilhin sa madidilim na sulok ng ating mundong ginagalawan.
Kung may marinig kayong kakaibang tiktak sa inyong silid na tila hindi galing sa inyong mga modernong gadget, mag-ingat kayo dahil baka ang engkanto ay nasa malapit lang at naghihintay ng inyong pansin. Huwag basta magtitiwala sa mga estrangherong nag-aalok ng madaling yaman o mahabang buhay dahil palaging may nakatagong matinding kabayaran ang bawat hiling. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong walang sawang pagsuporta ang nagbibigay buhay sa ating mga gabi ng takot. At huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim upang lagi kayong maging updated sa mga bagong upload nating mga kwentong kapupulutan ng kilabot at aral. I-share nyo rin ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento kung ano ang inyong naging reaksyon sa sinapit ng ating mga karakter. Magkita-kita tayong muli sa susunod na gabi ng lagim. Matulog ng may liwanag at mag-ingat sa bawat tiktak ng orasan.